Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang unang kabanata ng kwento ni Doc Lee at Ma'am Jazz. You're a virgin. Ito ang nausal ni Leonard pagkatapos niyang makatalik ang isang babae. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang impit na humahagulhol ang babae. Makulimlim ang kwarto at hindi niya gaanong aninag ang mukha ng babae. Maselan siya sa pagpili ng babae, ngunit sa araw na ito ay nakalimutan niya na kilalanin muna ito. Bakit mo ginawa ito? Dahil po sa tatay ko. Hinawakan ni Leonard ang baba ng babae at napatitig siya sa mukha at mga mata nito na basa ng luha. Napamulagat siya at wala sa sariling na wika niya na, "Promise me, hindi mo na ulit-uulitin ito." Inilabas ni Leonard ang lahat ng pera sa kanyang wallet at inilagay sa palad ng babae at mabilis siyang lumabas ng kwarto. Naiwan ang babae sa loob ng kwarto ng hotel. Nanatiling nakatitig sa napakaraming pera sa kanyang kamay. "May pampaopera na si tatay," lumuluhang na wika nito. Nasa loob ng kanyang kotse si Leonard, ngunit nakatitig lang siya sa kanyang manibela. Naalala niya ang mukha ng babae. Maamo ang mukha nito at malamlam ang mga mata na parang laging nangungusap. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. "Nagkataon lamang," nawika niya sa sarili. Napatigil sa pagmumuni-muni si Leonard nang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello, Lee, may emergency ka dito. We need your assistance here," wika ng kanyang kausap. "Okay, I'm on my way." Mabilis na pinaandar ni Leonard ang sasakyan. Mabilis ang mga lakad ni Leonard papasok sa hospital. Binati siya ng gwardya. "Good evening, Doc." Tumango lamang siya. "Paging Dr. Leonard Carpio, Dr. Leonard Carpio, please proceed to OR." Tinatawag na ang pangalan niya. Tumuloy siya sa doctor station. Naglinis siya ng sarili at nagpalit ng damit at nagbihis ng surgical gown. Pagpasok niya sa operating room ay naroon na si Dr. Jason Guzman at ang anesthesiologist at 4 na nurses. "Lee, mabuti naman nakarating ka. One of the patients need an immediate operation. Out of the country si Dr. Cheng." "Okay, I'll take it." Inabot sa kanya ng head nurse ang record ng pasyente. Binasa niya ang pangalan, Menandro Domingo. Nagmamadali papasok ng hospital si Jasmine at nakita niya agad ang kanyang nanay sa lobby. "Nay, si tatay." "Nasa operating room na, anak." Halatang galing sa pag-iyak ang kanyang ina. "Puntahan po natin?" Umakyat sila ng second floor at umupo sa labas ng operating room para maghintay. "Anak, paano kaya tayo makakabayad dito?" Nag-aalalang wika ng ina. Wala kasi silang perang ipon dahil lahat ng kinikita ng tatay nila sa pamamasada ay napupunta lahat sa mga gastusin nila. 2 silang nasa kolehiyo at 2 ang nasa high school. Hindi na rin makapagtinda ang nanay niya sa palengke dahil sa nangyari sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Nay. Nakahiram po ako ng pera kay Mama Musang." Muntik pa siyang mautal sa pagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsinungaling siya sa kanyang ina. Sa tansya niya ay sasapat pa naman ang perang hawak niya dahil may SSS at insurance ang kanyang ama. "Anak, baka kung anong kapalit niyan. Kilala mo naman si Musang, mataas magpatong ng interes yun. At balita ko, bugaw daw yon." Napalunok si Jazz sa sinabi ng ina. "Nay, huhulugan ko naman yon. At saka maghahanap agad ako ng trabaho pagka-graduate ko." Ayaw niyang magpakita ng kahinaan ng loob sa ina. Nag-alala siya na baka ito naman ang magkasakit.
Mahigit kumulang 3 oras silang naghihintay at napatingin ang mag-ina nang bumukas ang operating room at may lumabas na doktor. Lalapit sana si Jasmine ngunit dire-diretso lang itong lumabas at hindi sila pinansin. Hindi rin niya nakita ang mukha kasi may mask ito. May lumabas uli na doktor. Dok, kamusta po si tatay? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Kayo po ba ang pamilya ni Menandro Domingo? Tumango naman ang mag-ina. Ligtas na po ang pasyente, pero doon po muna sa ICU ng ilang araw si tatay. Sige po, paalam na wika ng doktor. Natulala sa loob ng sasakyan niya si Leonard. Ang babaeng nabungaran niya sa labas ng operating room ay ang babaeng kasama niya kanina sa hotel. Ama pala nito ang kanyang pasyente. Mabuti na lamang ay nakalimutan niyang magtanggal ng mask paglabas niya ng operating room. Bigla na lamang siyang kinabahan na hindi niya mawari. Gustuhin man niya itong i-comfort kanina, pero alam niyang magiging awkward ang sitwasyon. Dahil sa pagmamahal ng dalaga sa kanyang ama, ay nagawang ibenta ang kanyang sariling katawan. Maamo ang mukha nito katulad ni Estela. Malamlam ang mga mata na parang laging nangungusap. Napabuntong hininga si Leonard. Nagkataon lamang nakahawig siya, mas maganda pa rin si Estela ko. Pakonsuelo niya sa sarili at pinaandar na ang sasakyan. Tumatakbo na ang kanyang sasakyan nang maalala niya bigla si Sam. Oo nga pala, birthday ni Sam ngayon. Nagilty siya dahil wala pa pala siyang birthday present sa anak at malamang tulog na ito pagdating niya. Bakit ba lagi niya nakakalimutan ang birthday ni Sam? Dahil ba sa ito rin ang death anniversary ng kanyang asawa? Napabuntong hininga si Leonard. Hanggang ngayon hindi siya makamove on sa pagkawala ni Estela. Kanina ay maaga siyang dumalaw sa puntod nito. Kapag namimiss niya ang pinagsasamahan nila, nabubuhay din ang pangangailangan niya bilang lalaki. Kaya nandoon na naman siya sa hotel kanina. Pero iba ang mga pangyayari sa araw na ito. Naaawa siya kay Sam. Hindi na nito nakita ang kanyang mommy. Parang pelikula na naman na bumalik sa isip niya ang mga pangyayari. Daddy, parang kay Rami yata nating binili para kay baby Samantha. Baka ang iba nito ay hindi na niya magamit. Masayang masaya si Estela pagkatapos nilang mag-shopping para sa kanyang isisilang na baby. Mami, lahat ng yan magagamit, diba baby? Sabay hawak ni Lee sa tiyan ng asawa at kinausap ang nasa loob nito. 2 months na lang, makakasama ka na namin ni Mami sa pamamasyal. Sobrang excitement nilang mag-asawa. 5 taon nilang hinintay na magkaanak at konting panahon na lamang ay masisilayan na nila ang kanilang anghel. Hold upper! Sigaw ng isang ale sa tindahan ng mga alahas. Bang! 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 Nagtakbuhan ang mga shoppers ng mall. Nayakap ni Leonard ang asawa. Daddy! Unti-unting dumauspo si Estela sa yakap niya. Mami, my God! May tama ka! Nataranta si Leonard. Yakap-yakap ang bumagsak na asawa. Help! Help us, please! Sumisigaw siya sa takot. Humihingi ng tulong para sa asawa. Sa hospital, Lee, marami ng dugo ang nawala kay Estela. Baka hindi na makayanan pa ng katawan niya, but the baby is alive and safe now. Ayon sa kasama niyang doktor na si Dr. Cheng. General Surgeon si Leonard at mahusay sa kanyang larangan. Subalit wala siyang nagawa para iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Hilam na naman sa mukha ang luha ng kanyang mga mata. 5 taon na nakakalipas, ngunit sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng pagkawala ni Estela. Maraming babae, pero para sa kanya ay wala nang papantay pa dito. Binago niya ang ruta ng kanyang sasakyan patungo sa ibang direksyon. May bukas pa namang mall na mabibilhan ang kanyang regalo kay Sam. Tulog na si Sam nang dumating si Leonard.
Naaawa siyang hinaplos ang pisngi ng anak. Naalimpungatan at nagising ito. Daddy? Pupangas-pungas na lumapit at yumakap ito sa kanya. Happy birthday, anak! Hinalika ni Leonard sa noo ang anak at mahigpit na niyakap. Here's my gift for you. Iniabot niya ang isang stuffed toy na halos kasing laki ni Sam. Wow! Mama Bear! Thank you, Daddy! Tuwang-tuwa ang bata. Mahigpit na niyakap ang stuffed toy at inugoy-ugoy ito. Muling niyakap ni Leonard ang anak. Alam niya kung bakit ito ang tawag ni Sam sa stuffed toy. Ilang beses na siyang tinanong ng anak tungkol sa ina. Naiintindihan na nito na patay na ang kanyang mommy. Pero isang katanungan ng bata ang hindi niya masagot. Daddy, kailan po ako magkakamami? Nagulat si Leonard sa tanong ng anak. Muli na namang naulit ang tanong na mahirap sagutin. Baby, wala pa kasing nakikita si Daddy na kasing pait at kasing ganda ng iyong mami. Ito na lang naman lagi ang sagot niya. Go back to sleep, baby. Hug your mama bear. Pinahiga ni Leonard ang anak at kinumutan. Hinintay na makatulog bago pumunta sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay oras ng pag-round ni Lee sa kanyang mga pasyente sa hospital. Tiningnan muna niya ang mga records ng mga pasyente kasama na dito ang chart ni Menandro Domingo. Pinagpawisan ang noo niya kahit may aircon. Baka magkita sila ng babae at hindi pa siya handa na magkaharap sila. Gusto niya itong makausap pero hindi sa ganitong pagkakataon. Pero kailangan niyang bisitahin ang mga pasyente. Bahala na. Wika niya sa sarili. Tapos na siya sa ibang pasyente. Papunta na siya sa kwarto kung saan naroon si Mang Menandro. Nang mamataan niya ang babae na palabas ng kwarto, mukhang paalis na at naka-school uniform. Biglang about-face si Leonard. Nagulat pa ang nurse na kasunod niya. At bumalik siya sa nurse station. Hinintay niyang makalampas ang dalaga bago siya tumuloy. Sinundan niya ito ng tingin. Maganda ang hubog ng katawan at simpleng damit nito. Sa mata niya, ang dalaga ay kaakit-akit. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Napailing siya. Pilit ibinaksi ang laman ng isip. Nag-angat ng mukha ang bantay ng pasyente nang pumasok si Leonard. Ay, Doc! Good morning! Nakangiti nitong bati kay Leonard. Good morning din po! Ganting bati ni Leonard sa bantay na sa tingin niya ay asawa ng pasyente. Kayo po ba ang asawa ni Menandro Domingo? Ay, opo, Doc. Ako po si Gloria. Nakangiting wika ng kausap. Kamusta ka na po, tatay? Nginitian niya ang pasyente habang kinukuhanan ng mga vital signs. Ngunit ngumiti din ang pasyente. Pinagmasdan ni Leonard ang pasyente at kahawig ito ng dalaga. Ay, unti-unti na pong lumalakas. Nakakain na po siya. Masayang sagot ng asawa nito. Maganda pong sign yan. Mapapabilis ang paggaling ni tatay. Sang-ayon na komento ni Leonard habang may sinusulat sa chart ng pasyente. Kayo po ba lagi ang bantay ni tatay? Baling niya sa asawa ng pasyente. Ang totoo, naghahanap siya ng hint kung kailan dumarating ang anak nito. Ay, di naman po lagi. Mamaya papalitan ako ng anak kong si Jasmine. Nag-aaral kasi siya, kaya siya ang magbabantay sa gabi. Wika ni Aling Gloria. Ngayon, alam na niya ang pangalan at kung anong oras naroon ang dalaga sa hospital. Tatay, pagaling kayo ha? Baling niya sa pasyente na nakangiting tumango naman sa kanya. Nanay, pag may kailangan ng pasyente, paki-inform na lang po ang nurse station. Hapiling niya kay Aling Gloria. Ay sige po, Doc. Salamat. Wika ni Aling Gloria. Sa office ni Agent Henry Mendez. Lee, pare, mukhang namimiss mo ko ah. Napangiti si Lee na tinuran ng kaibigan. Mula nang magkaroon sila ng kani-kanilang propesyon ay bihira na silang magkita.
Hindi tulad ni Jay na pareho sila ng tinahak na landas. Pards, alam mo naman ang trabaho ko, walang fixed hours. I know, and for sure may kailangan ka sa akin. Nakangiting wika ni Henry kay Leonard habang pinapaikot yung ballpen sa dulo ng mga daliri. Yeah, you're right. May kinuha si Leonard sa bulsa ng kanyang polo. I want you to background check this lady and her family. Binasa ni Henry ang nakasulat. Jasmine Domingo. Name and address lang. Wala man lang picture? Anong connection niya sa'yo, bro? Kunot na noo na tanong nito. Wala akong picture. She's young, a college student. Perhaps 20 or 21. Basta bro, I need your BI report. Pakibit balikat niyang sagot. Ang totoo, kahit siya ay nagtataka kung bakit gusto pa niyang alamin ang tunay na buhay ng dalaga. The last time you asked me to do BI was a decade ago before you started courting Estela. Komento ni Henry. May utang ba to sa'yo? Or someone special? Pabirong tanong ni Henry. Bro, just do what I want. Napangiti rin si Leonard sa tinura ng kaibigan. Okay, just give me a week, wika ni Henry. By the way, birthday ng inaanak mo sa Sunday. Huwag kayong mawawala ni Samantha, ha? Lunchtime sa isang restaurant. Jay, I'm attending a medical convention in New York next week. Dumating na si Dr. Cheng, wika ni Leonard sa kaibigan doktor habang kumakain. How long you'll be away? Tanong ni Jay sa gitna ng pagmuya ng pagkain. 2 months, actually more than a month lang, but I will also visit my parents. Sagot ni Leonard na patuloy din sa pagkain. Napangiti si Jay at tinudyo ang kaharap. Maghahanting ka lang ng babae doon? Bahagyang kumunot ang noo ni Leonard sa sinabi ng kaharap. Of course not. Gusto ko nga sanang isama si Sam kaso may pasok pa sa school. Sumeryoso ng tanong si Jay. Lee, kailan mo ba hanapan ng pangalawang mami ang inaanak ko? Napabuntong hininga si Leonard. Una si Sam, ngayon pati si Jay nagtatanong kung kailan uli mag-aasawa? Hindi madaling gawin yung sinasabi mo. Don't get me wrong pare. Alam mo naman ang profession natin. Madalas sacrifice ang quality time sa family. Mas maganda kung may katuwang ka sa pagpapalaki ng anak mo, paliwanag ni Jay. Buntong hininga lang ang sagot ni Lee. Siya nga pala, bakit mo sinagot ang hospitalization ni Menandro Domingo? Nagtatakang tanong ni Jay. Napatigil sa pagsubo si Lee. Kawawa naman ang pamilya niya kung mawawalan ng padre de pamilya, sagot niya sa kaibigan. Iyon lang? Patanong na wika ni Jay. Iniba ni Lee ang usapan para tumigil na sa pag-uusisa ang kaibigan. Bilisan natin ang pagkain. Ihahatid ko pa si Sam kay Ate Jeline. Iniisip ni Leonard ang sinabi ni Jay habang pauwi ng bahay. Sinusubukan niya din naman na maghanap ng bagong mamahalin, pero ni isa ay walang kumuha ng kanyang pansin. Walang pumasa sa kanyang pamantayan. Wala na yata siyang mahahanap pa na katulad ni Estela. Bukod sa maganda na ay mabait pa, matalino, mapagmahal, maalalahanin at isang ulirang asawa sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Leonard. Naalala niya si Samantha, lumalaki na at nagkakaisip na ito. Malaki ang pagkukulang niya sa anak, dala ng kanyang trabaho. Kawawa naman ang anak ko, nausal niya. Biglang pumasok sa isip niya si Jasmine. Kahawig ito ni Estela. Kung mayroon man na pagkakaiba ay ang height dahil petite si Jasmine. Curly hair ang kay Estela at straight hair ang kay Jas. Napakaputi ni Estela pero maputi din naman si Jasmine. Mula sa araw ng maangkin niya ito ay madalas niya itong naiisip. Tinatanong niya ang sarili kung dala lang ba ito ng pananabik bilang lalaki. Pero bakit nang makita niya ito kanina ay tuwa at kaba ang kanyang naramdaman. Para siyang teenager na dinaga nang makita ang isang crush. Wala sa sarili na napangiti siya. Daddy! Masayang sinalubong ni Lee.
ang anak na si Sam. Kinarga niya ito at hinalikan sa ulo. Hi baby, how's your day? You're getting heavier every day. Inalog-alog pa ito. How's your work, daddy? Malimbing na wika ng bata. Sanay na si Sam sa walang fixed time niyang pag-uwi ng bahay. Nauunawaan na nito ang trabaho ng isang doktor kahit bata pa ito. Pinaplos-haplos ni Lee ang pisngi ng anak. Baby, daddy is leaving for USA. You'll stay in Tita Jeline while I'm away. You're leaving? Malungkot na wika ni Sam. Yes, baby. But don't worry when I get back. We will go to EK. Masaya niyang wika bilang pampalubag loob sa anak. Ramdam niya kung gaano ito kasabik sa ina at madalas ay wala pa siya. Yay! Tuwang-tuwa si Sam na pumapalakpak. Mahigpit na niyakap ni Lee ang anak, ang nag-iisang alaala na naiwan ng mahal niyang asawa na si Estela.